Yes, sir. Yes, ma'am. Attorney, anak ni Makunayo, karito panakag-implementar, hindi class observation, pero hindi pagkatalan. Dito yung pagkaganda kami na Pilipinas. Okay. So, unang-una, we are actually in favor to this kasi ah, sa akin, ang tingin ko ng class observation is para taasan yung kalidad ng pagkatuto ng ating mga learners. So, masusuri kung maintindihan ba ng learners yung ating aralin. So, makikita ba yung yung effectiveness ng teaching strategies sa actual situation. Okay pa, and of course, para matukoy natin kung ano yung learning gaps na kailangang tugunan. So, ito yung mga nakikita ko nakahalagahan nagpang-conduct ng ating class observation. So kasi at the end of the day gusto natin na yung pagtuturo natin ay learner-centered siya. So aktibo bang nakikilahok yung ating mga learners? So yung ating bang learning styles, yung antas ng kakayahan natin ay nakatuon sa pagtiyak na natuturuan na maayos ang ating mga learners. Meron ba tayong inclusivity? Okay, pagdating sa ating mga learners, specialists doon sa mga merong special needs or yung mga nahuhuli sa ating aralin. Kasi at the end of the day, wala tayong gustong maiwan pagdating sa ating pagtuturo. And of course, hindi rin natin tatanggalin dyan yung pagpapabuti ng ating learning environment. Kasi syempre kung pupunta yung ating, halimbawa yung master teacher, di ko rin alam kasi sa elementary at high school kung paano sinasagawa ito. So kung sino man yung magsasagawa ng observation, layunin niya rin ito na makita yung classroom kung ito ay ligtas, maayos at merong supportive system. Okay, support system ang ating classroom. So meron bang respeto, positibong ugnayan sa pagitan ng guro at learners. So maraming aspeto yung ang purpose ng pagsasagawa ng tinatawag nating class observation. So gusto natin talaga at the end of the day, gusto natin i-align yung ating mga learning standards is na as much as possible mamimit ng ating yung mga expectations natin ay mamimit, okay, pagdating sa taas ng antas ng gusto nating ituro sa ating mga learners. So ito yung basically yung purpose ng pag-conduct ng class observation. Kaya lang kasi napakaganda yung kanyang purpose, but the question is pagdating kasi sa implementation, pag naririnig mo sa ating mga teachers, hindi kasi siya pinapaliwanag ng ganito. So, ang ending, parang nagiging ano pa siya, panakot sa ating mga teachers. Kumbaga na parang nagiging personal. Yeah, yung nakikita natin dyan is yung parang sad to say, ako it's just my personal observation ito. I'm not representing the whole. Tayo lang naman, nilalabas lang natin to yung katotohanan based sa ating observation, naririnig natin. So, nagkakaroon ng tinatawag nating power tripping. Okay, so when we talk about power tripping, so meron kasing aspeto na parang ginagawa nga itong panakot, okay, sa ating mga guro pagdating sa kanilang yung kanilang employment, di ba? Ginagamit yan na panakot para sa kanilang employment. O sige, ikaw, hindi mo ba alam? Kasi I experience it myself na sasabihin nila na hindi ka pa permanente. Kung sino-sino ka ng masta, di mo ba alam na ako yung mag-observe sa inyo? So, di ba? So, yun ang nakikita natin na downside of this. Sana hindi naman para sa ating, hindi ko naman nilalakat. Nilalabasan natin para at this point, gusto rin nating iparating sa kanila na pagdating sa issue ng gawin mong pananakot, okay? Gawin mo yung class observation, na walang legal basis or policy man lang, wala man lang sinasagawang abiso, or ginagamit mo yan bilang panakot or pang-pressure or personal na ganti. And of course, meron din tayong mga biases, di ba? Meron di pare-pareho or pantay or napamantayan, magkaroon ng selective observation kasi dahil hindi ka gusto, kakaroon na ng selective observation or ginagamit bilang basehan na parusa ng walang due process. So sa punto na to, meron yung gumagawa ng ganyan na power tripping pagdating sa class observation, meron yung pananagutan sa ilalim ng batas. So, syempre, tingnan mo, unahin na natin dyan yung ating 1987 Constitution. So, dapat may due process. So, sa administratibong proseso, may karapatan ng guro ng makatarungan at makatuwirang proseso. So, kahit sa class observation, dapat objective ka. Hindi mo dapat gamitin ito para sa mga pansariling interest.
Okay? When we say pansariling interest, huwag mong gamitin to para panakot doon sa mga tao na hindi mo gusto. Okay? Lalo na sa mga hindi pa permanente sa kanilang trabaho. So, pangalawa, nandyan din yung ating civil service rules, yung ating omnibus rules on appointments and other HR actions. So, pinagbabawal dyan ang grave abuse of authority at oppression ng mga opisyal. So, nandyan din yung maraming guidelines sa ating DepEd na nililinaw niya ang class of observation ay intended to be developmental at hindi yan punitive. Okay? And of course, meron tayong doctrine of abuse of discretion. So kapag ang observer ay umakto ng arbitrary or may mali siya, maaari siyang managot administratively. So sa madaling salita, yung kapangyarihan ng observer ay hindi absolute. So kung hindi yan gagawin na objective at meron siyang elemento ng pan-aabuso gaya ng mga gagamitin yan bilang panakot, okay, pang-pressure or personal laganti, may accountability sila sa ilalim ng batas.